Mahilig ka ba sa Nutella na pampalaman sa tinapay? Tara, maituturo ako sa'yo para mas maging espesyal yung Nutella na may tinapay. Sobrang magugustuhan talaga to ng mga tao mahilig sa chocolate at mahilig sa cheese. Sobrang sarap nito. Promise! Eto lang naman din yung mga gagamitin nating sangkap. So, meron nga pala ako ditong Nutella, syempre, at meron ako ditong breadcrumbs. Kahit anong brand ng breadcrumbs ay pwede nyong gamitin. Sa isang bowl nga is nagkarak din pala ako dito ng 2 pirasong itlog. So, sa pampalasa naman, naglagay lang ako dito ng konting asin. At sa sliced bread naman na gagamitin natin, so ayan, tatanggalin muna natin yung edge o yung matitigas na part sa gilid. Yan, ganun lang yung gawin sa lahat ng mga tinapay. Bali, yung ginamit ko palang tinapay ngayon, 4 na piraso. So, yung mga natira is wag nating itatapon, pwede pa natin yan magamit or pwede natin ipakain sa ating mga alagang hayop. Katapos ko nga matanggal yung mga gilid ng tinapay, gagamit naman ako dito ng kutsara para i-flat yung gitna ng tinapay. Kailangan natin talaga medyo palalimin yung gitna para mamaya kapag naglagay tayo ng Nutella ay hindi siya lalabas doon sa mga gilid-gilid. Ayan, so naglagay na rin pala ako dito ng cheese. Nagbago yung isip ko kasi dapat ay Nutella lang yung gagawin ko pero naisip ko gumamit ng cheese para naman balance yung lasa. So, yung mga gilid nga pala ay narasyan ko na rin siya ng mga itlog dito sa mga gilid-gilid para mamaya naman kapag sinara na natin ay hindi talaga siya bubuka. At para talaga secure na secure, so gagamit tayo dito ng tinidor. So, i-press nyo lang yung mga gilid-gilid gamit yung tinidor. Yan. So, kapag ganyan yung ginawa nyo ay hindi talaga yung bubuka. Ayan na nga, kung mapapansin nyo, kapag pine-press natin yung mga gilid-gilid ay umaangat yung gitna. Yun nga kasi yung maganda kapag magluluto kayo ng ganito. Gagamit kayo ng isang kutsara para i-press nyo yung gitna para maging ganito rin yung inyong gagawin kapag kayo yung nagluto. At dito na nga tayo sa pangalawang tinapay. So, yung pangalawa naman na tinapay, ang nilagay naman natin is Nutella para balance naman yung lasa, diba? So, yung mga gilid-gilid, syempre, ilalagyan din natin ng itlog. Parehas lang din sila ng proseso. So, i-press lang din yung mga gilid-gilid gamit yung tinidor. Ganyan. Ayan. So, pagkatapos ko nga maklose lahat, so, inilagay ko muna dito sa aking chopping board at binarsyan ko muna siya ng itlog. Bakit nga ba mas pinili kong i-brush? Mas madali naman yung isasawsaw mo na lang siya sa itlog. Kapag kasi brush yung ginamit mo at ibinarush mo yung itlog sa mga tinapay, mas ma-absorb kasi ng tinapay at mas manunuot yung itlog doon sa loob ng tinapay. At kapag ganito nga yung ginawa natin ay mas magiging crunchy yung ating gagawing merienda. So, ayan, nilagay ko na rin siya sa mga breadcrumbs. So, kung mapapansin nyo, kulay yellow yung ating breadcrumbs. Kahit naman anong breadcrumbs ay pwede nyong gamitin. So, ito nga pala, kung wala kayong breadcrumbs, pwede kayong bumili ng sky flakes. Dudurugin nyo lang siya ng maigi. So, ayan, sa mahinang apoy nga ay nagpreto na tayo. So, mabilis lang din naman itong maluto. At pagkaluto nga ay nilagay ko muna sa strainer para naman masala yung mga excess na oil. Ayan, at habang mainit-init pa nga ay nilagay ko na nga dito sa aking chopping board para mahiwa na. Masarap kasi ito kakainin kapag medyo mainit-init pa. Para sa akin ay sobrang perfect talaga itong nagawa kong pang merienda na to. At pwede din pala itong pang breakfast. Swak na swak talaga to sa mga cheese lover dyan at saka sa mga chocolate lover. O diba, perfect combination. Lalong-lalo na kapag ito ay iniluto mong merienda sa iyong mga chikiting. Salamat po sa panonood. Magandang araw.